Mga kapatid, sa kaibuturan ng bawat tao mayaman man o mahirap, matagumpay man o nabigo, may isang tinik na napakatoto, napakatahimik. Gusto ko lang maging masaya. Walang taong nabubuhay na hindi nakahangat ng kaligayahan. Walang gumigising sa umaga na nagsasabing, ngayong araw, gusto kong magdusa. Ngunit napakasakit isipin, nabubuhay tayo sa mundo nga 2026 kung saan ang tao ay mas marami ng tinatamasa, ngunit mas kaunti ang tunay na kaligayahan. May teknolohiya tayo pero kulang sa tunay na koneksyon. May pra tayo pero kulang sa kapayapaan. May libu-libong followers pero walang kahit isang taong tunay na nakakaintindi sa atin. May mga kabataan, buwang araw na sa social media, nguminggiti pero pagpatay ng screen, pakiramdam nila ay walang laman. May mga pamilya, isang bubong, pero bawat isa may sariling cellphone. Wala nang usapan, wala nang pakikinig, wala nang pangmamahalan. May mga taong magaling kumita, pero hindi marunong magmahal. At sa huli, nasa kanila na ang lahat maliban sa kaligayahan. Mga kapatid, hindi masama ang material na bagay. Hindi kasalanan ang pera. Pero kung iniisip natin na mas maraming prapulo, mas masaya ako, iyan ay isang mapanganib na ilusyon. Dahil ang material ay nagbibigay lang makiramdam. Ang pag-ibig ang nagbibigay nga hulugan. Maari kang bumili ng mamahaling kama, pero hindi ka makakabili ng payapang tulog. Maari kang bumiling malaking bahay, pero hindi ka makakabili ne isang pamilyang puno, ne init. Maari kang bumili ng maraming bagay, pero hindi ka makakabili ng pusong marunong magmahal. At ito ang katotohanan ng ayaw marinig ng marami. Ang kaligayahan ay hindi nakasalalay sa daming mayroon ka, kundi sa paraan ng iyong pagmamahal. Mga kapatid, hindi tayo nilakhan Diyos para mag-ipon, kundi para magmahal. Dahil ang bawat isa sa atin may kakayahang magmahal at nilikha upang mahalin. Pero ano ang problema NG mundo ngayon? Hindi kakulangan sa pera, hindi kakulangan sa oportunidad, kundi kakulangan sa tunay na pag-ibig. Isang pag-ibig na matiisin, mapakpakumbaba at hindi makasarili. Maraming nagsasabing, hindi ako masaya pero hindi pa nila nasubukang mabuhay para sa iba. Maraming nagsasabing, nag-isa ako pero naghihintay lang silang mahalin. Hindi sila marunong magmahal muna. Maraming nagdarasal. Panginoon, bigyan mo ako ang kaligayahan. Pero ayaw baguhin ang kanilang puso. Sa Kwaresma na ito, hindi tayo inaanyayahan ng Diyos na makaroon ng mas marami, kundi magmahal ng mas malalim. Hindi pagmamahal na emosyon lang, kundi pagmamahal na may gawa. Magmahal kahit pagod. Magmahal kahit hindi nasusuklian. Magmahal kahit nasasaktan. Dahil kapag tunay kang nagmamahal, doon ka palang tunay na nabubuhay. At sa huli, hindi tagumpay ang madadala mo, kundi ang mapusong minahal mo at ang mga buhay na gumaling dahil sa'yo. Mga kapatid, may isang simpleng katotohanan na nakakalimutan ng mundo. Ang pag-ibig ang nagbibigay kahulugan sa mga simpleng bagay. Isang pagkain nagiging tahanan. Isang salita nagiging kagalingan. Isang ordinaryong araw nagiging makabuluhan. Pero kung walang pag-ibig, kahit ang pinakamagandang bagay nagiging walang laman. Maari kang maglakbay, pero kung nag-isa ka walang saysay. Maari kang kumain ng masarap, pero walang kahati, walang saya. Maari kang magtagumpay, pero walang pag-ibig, malamig pa rin ang kasiyahan na walang pag-ibig, panandalian lamang. Mga kapatid, ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin. Nagsisimula ito sa damdamin, pero nananatili sa pamamagitan ng desisyon. Mananatili ako kahit mahirap, kahit hindi na madali. Yan ang tunay na pag-ibig sa totoong buhay. Ang matibay na pag-ibig, hindi perpekto, pero hindi sumusuko ang mamaasawang tumagal ng dekada. Hindi dahil palaging masaya, kundi dahil pinipili nilang magmahal araw-araw. Pinipiling magpatawad, pinipiling magtiis
pinipiling magsimula muli. Mga kapatid, ang mundo ay naghahanap ng perpekto. Pero ang katotohanan, walang perpektong tao, walang perpektong relasyon, walang perpektong buhay. Ngunit ang pag-ibig ang gumagawa sa buhay na maging sulit. At kung gusto mong makita ang pinakatunay na pag-ibig, tingnan mo ang iyong mamagulang. Tahimik, hindi nagrereklamo, pero walang kapantay. Nakpuyat para sa iyo, nakalala para sa iyo, isinuko ang sarili para sa iyo. Hindi kanila minahal dahil perpekto ka, minahal kanila kahit nasasaktan sila. Mga kapatid, ang kabutihan ay refleksyon ng Diyos. Dahil lahat negetao, may dalang laban na hindi mo nakikita. Kaya ang kabaitan mo, maaring iyon ang dahilan kung bakit magpapatuloy ang isang tao. Isang mabuting salita, isang simpleng kilos, isang pusong maunawain, maaring maging himala sa buhay ng iba. At kapag nasaktan ko, huwag mong hayaang sirain ka nito. Sa pananampalataya, masasaktan ka, pero hindi ka mawawasak. Dahil ang tunay na tagumpay laban sa kasamaan ay hindi paghihiganti, kundi pagmamahal. Kung mahina ang pananampalataya mo, kahit sa 2% lang, sopot na iyon, dahil ang Diyos, siya ang magpapalago. Siya ang magpapatibay. At kung ikaw ay natatakot, tandaan mo, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Hindi dahil malakas ka, kundi dahil hindi ka nag-isa. At sa huli, alam Diyos ang lahat ng pinagdadaanan mo. Hindi kaniya iiwan at tutulungan kaniyang magtagumpay. Pahinga, napakahina, lahat tayo ay naghahanap ng kaligayahan. Pero ang tunay na kaligayahan ay para lamang sa mga taong marunong magmahal,